Ito na! Atin po makakausap sa pagkakataong ito mga kapuso, constitutional law expert na dating Pangulo ng Integrated Bar of the Philippines o IVP sa ilang mga kwestyong legal. Nakahapon nyo pa ho, ika nga'y hinahanapan ng kasagutan. Attorney Domingo Cayosa, eto ating makakausap. Attorney Cayosa, kumusta ka na ulit? Magandang umaga po sa inyo, Sir, Attorney. Good morning, Orly. Magandang umaga sa nakikinig sa inyong programa. Muli, paumanin ha, paagad na tawag ko sa iyo. Alas 67, alam ko kasarapan ng tulog pa ng mga inigong ito. Attorney, may ilan lang kasi mga katanungan natin mga kababayan kahapon ko pa naririnig. Unahin ko na. Siguro alam niyo naman po siguro ano nangyari kahapon. At ano po ang anong ilang mga naging balitaan at naging laman ng mga internet o social media. May isa lang kasing nakaagaw ng aking atensyon dito Yung binabanggit na Article 7, Executive Department po ito, Section 13, na nagsasabi na ang Pangulo, ang pangalawang Pangulo at miyembro ng mga gabinete, pati yung kanilang mga deputies or assistant, shall not, hindi maaari, unless otherwise provided in the Constitution, hold any other office or employment during their tenure. May pangyayari yata kahapon na parang binanggit ni Vice President Sara Duterte na siya yung lawyer ni Attorney Zuleika Lopez na sinisilbihan po noong transfer mula po dyan sa Kamara, sa House of Representatives patungo sa Correctional Institute for Women. Papaano ho ba ito? Ito ba pasok ho doon? May connection po ba ito doon, Attorney Cayosa, sir? Oo, more accurately, Orly, it is Article 6, Section 15 ng 1987 Constitution. Article 6, Article 8, Section 15 ng 1987 Constitution. Ano po ando doon? Kasi doon nakalahad na yung mga high government officials, no, ay kagaya ng President, Vice President, yung mga quad natin, mga cabinet ministers, deputies, mga assistants, ay hindi pwedeng maging abogado. They cannot practice law. So yung kanyang ploy na kaya siya nandun kasi mag-aabogado siya maging abogado ng kanyang chief of staff ay hindi ko po pwede because bawal sa mga yan na mag-practice ng law or practice the profession kung sila ay nasa serbisyo ng gobyerno. Pinag-uusapan kasi ngayon, ito okay. Iba yata ito nabuksan ko. Anyway, ang binabanggit kasi dito, attorney, may mga ganitong violation. Alam naman natin na ito'y pwede itong may ugnay sa possible impeachment Yun ang nakakalungkot dito, lagi may ganung kakibat. Sa kabila ng matensyon ng anong sitwasyon, meron pang ganun tayong naririnig. Tama. Yung impeachment kasi specified kung ano yung mga grounds for that, no? So, violation of constitution, high crimes, treason, mga ganyan. But at the end of the day, yung impeachment is a political act, no? It is left to the wisdom and discretion ng ating Kongreso kung sa tingin nila any infraction of the law by a high government official would deserve an impeachment. So, at nag-i-initiate, nagsisimula yan sa House. Oo, isang congressman lang mag-file ng resolution. Pag yan ay kinatigan ng nakakarami, they will file the articles of impeachment at ang paglilitis ay lilipat sa Senado with the Chief Justice as the presiding officer. Nako, magre-review na naman tayo niyan. Ilang beses na tayo nag-review tungkol sa impeachment, pa-approve and then... Pero pwede rin, Orly, kasi pwede rin file lang siya ng criminal cases kung sa tingin ng Department of Justice, after evaluating whatever has been done, pwede siyang
file yan ng Criminal, criminal pero case. di ba hindi basta-basta yung criminal case sa impeachable officer? Hindi, only the president is immune from suit. All Immune. other All others oh, can be all others can be charged. Kasi okay. ang wisdom niyan is bakit presidente lang? Kasi siya yung chief executive. So maabala siya. Pero pagkatapos ng kanyang termino, pwede pa rin siyang kasuhan dun sa mga criminal offenses Oo na nga ginawa pala, niya. napag-usapan na nga pala natin yan. Naalala ko lang, nilinaw nyo. Ang presidente lang ang, kung gusto mong kasuhan, pagkatapos ng 2024, hintay ka ng 2025 kasi once a year lang ang impeachment complaint. Impeachment. Yung iba, lalo na kung serious criminal case, pwedeng kasuhan Vice President pababa hanggang sa miyembro ng judiciary, Attorney Cayosa. Ano? Tama. Plus, dahil abogado ang ating Vice President, she can also be charged for unethical conduct. At but the penalty there is only pinakamataas na disbarment from the profession, legal profession. So, yun ang mga pwedeng iano sa kanya. Halimbawa, pwede ring libel. Kasi hindi lang naman yung pagmumura, kundi inakusahan talaga niya ng malalalim at malalaking krimen o mga anomalya. Akusasyon. Yung First Lady. Public yan. A public, malicious imputation of a crime na hindi totoo. So, yun ang elements ng libel eh. Kung sa tingin ng First Lady, hindi totoo yung mga sinasabi niya, kung agrabyado siya, pwede siyang mag-file ng kaso ng libel. Attorney Cayosa, yung usapin ng threat, halimbawa, sabihin ko na, attorney, pag ako sinaktan nitong si Andoy, susuntukin ko rin to. Gugulpihin ko to hanggang mamatay. Pero doon yung naka-anchor yun doon sa premise na pag sinaktan niya ako. Can you still consider that threat on the part of Andoy, Attorney Cayosa? Medyo malabo kasi nga may condition may suspensive condition, di ba? If something bad happened, kung may masamang mangyayari sa akin, parang ganon. Oo, parang yun ang essence niya. Siguro pinag-isipan din nila yun na para hindi maging grave threats, di sabi mong if may mangyayari sa akin. Pero ang problema niyan, hindi grave threats baka pag titignan ng mga criminal law experts natin o mga prosecutors na batikan dyan, baka nga attempted murder ito. Kasi ang sabi niya, meron akong pagpapatayin ako, meron na akong nakausap at pumayag na siya. So, may kontrata na papatayin ang 3 tao na ito. Presidente, First Lady, at saka si Speaker Romualdez. Ano yun, kundi meron ng in motion na. Di ba? In motion na. Pero siguro, bakit hindi matutuloy? Siyempre, gagwardiya na yung presidente kasi nasabi niya. So, it's something that would provoke a very good jurisprudence sa ating bansa. Kasi may kinontrata na The other one, yung common logic na pinopropose ng iba na maintindihan naman natin, kung papatayin ka, di pwede ka rin pumatay. Hindi ho naman gano'n ang ating sistema, di ba? Ours is a rule of law. Kung napatay ka, why would people kill 3 people, di ba? Hindi pa naman sigurado kung sinong pumatay sa'yo, dilitisin muna, o kaya, at kahit nga mapatunayan na sila, ang dapat gawin, yun nga, kasuhan mo sila, hindi yung papatayin na lang sila. So, this is an interesting aspect of yung kanyang pananalita. Would it amount to attempted murder? Kasi sabi niya, pumayag na yung tao. So, hindi lang na-close na yung deal. It's just a question. So, naghihintay na lang na may mangyari. So, supposing napatay siya one way or the other by other people. So, ano yun? But, diba? So, yun ang mga pwedeng mga tignan ng ating mga forces. Sa tingin ko, ang pinakamadali dyan na talagang
nandyan na lahat ng elements, yung disbarment. Kasi yung aming code of at nakakalungkot Oo, lang. naalala ko yung abogado yung yung Oo. in public, mabigat nga pala yan. Yeah. Kasi 'di ba, merong isang lawyer nagmura, minura isang journalist eh. Oo, Correct. Ito hindi lang pagmumura. Yung sinasabing ng isang abogado na ako nangontrata ako ng taong papatay sa 3 tao kung sakasakali may mangyari sa atin. Ang number one canon ng aming Code of Professional Conduct and Responsibility is to promote respect for law and for legal processes. Respect. Yung ganyan na magpapapatay ka ng tao, yung tukhang, mga ganyan, hindi yan legal processes. So, uphold the law, obey the laws of the land, and promote respect for law and for legal process. That's ang number one rule sa aming profession. Pag binaliwala mo yan, you violate that, you can be liable for unethical conduct and even disbarment. Lalo na dahil sa kanyang statute. And this is broadcasted all over the place. At bago pa niya sinabi yon, mura pa siya ng mura. Diba? So, yun siguro ang mga options ng mga taong bayan o ng gobyerno. Kung sa tingin nila, ito ay gusto nilang panagutin yung ating vice-presidente dun sa kanyang mga pinagsasabi at ginagawa sa ngayon. Naging-curious lang ako sa binanggit ninyo. Lalo na yung sa punto na meron ng kinontrata, may kinausap. Parang may word ako naalala sa sa kaso ng murder. Dapat premeditated. Yung term, correct me if I'm wrong, Attorney Cayosa, hindi ko lang makuha ang tamang term doon eh. Tama, it's a qualifying element. Is it a qualifying element? Kailangan pagplanuhan mo, hindi biglaan lang. Yung pag nag-away lang kayo, napatay mo, homicide yun. Pero ito, pag pinagplanuhan mo, murder yun kung mangyayari. Ngayon, kung ginawa na lahat pero hindi namatay, na-save ng mga doktor, frustrated murder. Pero kung meron ka ng plano, hindi lang plano, may agreement ka, nangontrata ka na, pero hindi natuloy kasi nabunyag, na-discover, di attempted murder yun. Dito nabunyag dahil nagsalita siya publicly. Okay. Inamin nga niya. So, these are the fine elements that can be reviewed by our prosecutors kung gusto nilang panagutin ng ating Vice President. Okay. On another matter, ito last point na ito, Attorney kayo, adapter namin nilalaman sa iyo tuwing umaga. Kaya anyway, itong sinasabi, yung posibleng pang-aabuso naman sa kapangyarihan ng ating mga mambabatas. Lalo-talo na yung pag hindi gusto ng sagot, iko-contempt, ikukulong. Tapos pag meron silang pinaniniwalaan kahit na walang pasihan at hindi salungat doon yung paliwanag ng isang resource person, iko-contempt, sisigawan din. Hindi na nga lang minumura pero sinisigawan at kahit pa napapahiya yung kanilang mga resource person. You think dapat din yan tutukan, dapat din yan laging kinoconsider ng ating mga mambabatas na nagsasagawa ng mga legislative inquiry, Attorney? Dapat, sapagkat malinaw din ho naman yung batas at konstitusyon na meron silang kapangyarihang magtanong sa sinuman in aid of legislation. Pero malinaw din dun sa constitution that the constitutional rights ng mga nandun sa harapan nila na resource person or witnesses ay dapat marespeto. Kung sakasakaling nag-aabuso sila sa tingin ng sinuman, ang solusyon naman doon hindi naman yung mag-camp out sa kanilang kwan. Punta ka sa Supreme Court kasi may mga insidente na rin na sinabayhan ng Supreme Court na sumusobra na at naalala ko yun. Maging marespeto kayo sa inyong mga resource person. Naalala ko yun. So, ang maganda ngayon, because of jurisprudence at mga iilang mga kaso na kung saan nagtagumpay yung naagrabyadong witness, malinaw na rin ang jurisprudence batas kung ano limitations sa mga congressmen. So sila, since marami silang abogado at be presumed responsible sila, pinag-aaralan na rin sila. Meron na rin silang rules, internal rules pagdating sa published rules ng bawat kongreso, pagdating sa
hearings in aid of legislation. So may sapat na protection na yung mga witnesses diyan. Yung mga pambubuli, normal lang yan. Ginagawa yan ng mga abogado kuminsan sa korte. Lalo na ito, mga politician, kuminsan yung iba nag-grandstanding. So, the witness can stand his ground or her ground. They are amply protected by law. But of course, the process is you go to the courts kasi may checks and balances naman. Ayan. Anyway, siguro alam naman nila yan ng mga lawyer, ng mga mambabatas. Minsan kasi nagiging emotional yung mga non-lawyer members ng ating Kongreso, both House and Senate. Anyway, maraming salamat, Attorney Cayo. So basta ako lagi kong inaalala yung lagi niyong bilin sa akin. Hindi tatagalogin ko na, huwag gagawa ng isang marahas na hakbang kung ikaw ay emotional. Mahirap yon. Tama. Baka pagsisihan mo, kaya but whether ano man ang mangyari, it's not a good example. Lalo na kung lalaking tao kayo at tinitingala kayo ng ating mga kababayan. Alright. Attorney Cayosa, again, maraming salamat. At sa ulitin po, good morning po sa inyo, Attorney. Thank you po. Maraming salamat. Magandang umaga po sa lahat. Ayan, ating pong suking constitutional law expert, former president ng Integrated Bar of the Philippines, Attorney Domingo Cayosa. Pera Manong Balita. Nako. Hilingan, walang pinoprotektahan.